Hello mga kabatang helmet, super mabilisan lang tong intro ko dahil ito po yung interview kay VP Lenny nung isa sa mga registrations po sa Naga City. So ito po, panoorin na po natin. Mega love shoutout din po kay Sir Me and My Music dahil sa kanya po galing yan. Vice President, good morning po. Good morning, Ed. Good morning, Grace. Good morning po sa gabos na naghihinan niyo. Opo, yaon po kita ngunyan sa doble pasada. Dawa po nga ni Luna Santo ng ngunyan, Madam Vice President. Primero po, may natatadaan na sa nagkitang pirang simana, eleksyon na sa Mayo 12. Kumusta po ang kalakawan ni Vice President Len Robrado sa 27 barangay Kang Naga? Barayman, Ed, pero medyo hectic. May mga nagkahilang na sa buya. Napun kami alas 7 aga. Napun kami alas 7 aga, natatapos kami mga past 9 ng Banggi. Ang pahingalo lang kaya lunch. Ang dinner mi ngani pakatapos na kan si sorties pagkabanggi. Okay. Pero may pong sinasabi na on your part, mayo ka naman na problema talagang kunbaga ang eleksyon sa Mayo 12 as far as the position in the mayor ang nakataya, kunbaga formality na sana yan, tabi Madam Vice President. So ang sa imo pong ginigibong ini para na sa imong mga pagiriba talaga? Para sa muya gabos, Ed, sa kuya man ang pedmi kong pigigirumdum si pigsabi ni Jess Canto na day magkampante. Mas maray na itong hadit kang gana kaysa sa kampanting laog. Iyan ang permi ko sa iyang nadadangog. Kaya sa kuya, dawa ka dako lang nagsasabing dahil nakaipuhan maglakaw. Ako talaga mahiguson ako. Mayo akong palta sa gabusming mga lakaw. May nahili po kaming mga tarpaulin the past few weeks pa na dahil ko isi kung kamo mismo ang nagapagibo or aware kamo kaidto nang nakabugtak po si Congressman Gabi Bordado plus tulo lang na mga candidates for City Councilor Kang Naga, namely si Dr. Vito Butch-Borja, si Frank Mendoza, saka si Attorney Aris Macaraig. Tano po may tarpaulin na steering kayo ni? Di ko do aram, Ed. Di ko aram, may nagsabi. Di ko yan nahiling. Pero ang sabi sa kuya, bakong tarpaulin, igwanda ang garo sa LED board. May nagsabi sa muya na kayo. Di ko mismo nahiling. Di ko aram kung definitely bako tumali isa ko. Okay. Bako siyang hali isa ko. Pero ang duda ko, may gusto magtabang duman sa mga baguhan. Ining tulo baga si baguhan sa grupo. Inituro si baguhan sa grupo. Iyo man ang gibo kang gabos. Dawa si mga ibaming kaibanan. Iyo man si naging practice na si mga baguhan garo special na pigtataas. Iyo man yung kato si style ni Agum na pag may baguhan, syempre ang awareness bako pang pareho sa mga incumbent o nagdaralaga na. So garo may special talagang paghiro si gabos. Bako lang ako. Pati si Vice Mayor, si Congressman Gabi, pati si mga pag-iriba, lalo na si mga incumbent, na special na pinapabisto si Tulo. Ako ang duda ko iyan, pighanap ko actually yan, pero mayo na eh. Ang na-istorya sa ko iyan, sa may LED board, digdiyo yata sa may rotonda sa Concepcion. Iyo po. Ngunyan, garo mayo na, a few weeks ago garo yan. Ako ang pinakaduda ko dyan, gusto lang magtabang naman sa mga baguhan. Nahiling ko po ang nagkakaperang mga tarps na arog ka iyan sa manibebang lugar digdi sa Naga. An color, kapareho man kan color na daranindo. So, yes. Iyo tabi, Madam Vice President. Kaya, may mga minsan na-create din garo kahaputan tano ta sindang lima lang kamong lima lang anya sa tarpaulin. They could do. They actually napag-ulayan mo yan sa grupo dahil siya naging issue. Dahil from the very start nag-urulay talaga gabos. Nag-urulay gabos na sa mga lakaw dahil aside from sila kay grupo may mga free time kami argo niya na Holy Week.
pigluwagan mi si schedule dahil Holy Week na. Igwa na lang kaming sorties hanggang ngunyan. Ang instruction sa Gabos, pag malakaw ning sa diri, ilakaw man si mga baguhan. So, sa kuya, di siya issue sa muya. Aram minda na atatabangan talaga si Todo. Okay. Antes po kanibata pang hapot, urulay-ulay tungkol sa politika. Digdi po muna kita sa nagkapera mga sailing niya mo, importanteng bagay na dapat na ma-aksyonan talaga kan administrasyon mo. Recently po nakaulay mi si Engineer Joel Martin kan SWMO. Nahapot ko tungkol sa kung ano na si kamugtakan kan planong pagbugtak nin wastewater treatment facility dyan sa Naga City Public Market. Naglalaon po siya na next year magkaigwa na rin na budget digdi. Hinapot ko siya kung ano ang volume ka na wastewater na ipig-uula daily dyan sa Naga River o minadalagan dyan sa Naga River kada aldaw. Ang sabi ni Engineer Martin, equivalent po yan sa mga 50 bariles nin maatiw na tubig hali sa NCPM ang minadalagan dyan kada aldaw. So, talagang niya ako nagluluwas na tama si sabi ni Mall Manager Mon Florando na number one na pollutant kang Naga River and NCPM. Ano po kabali ini sa mga priorities nindo sa paglaog nindo as mayor kang Naga? You definitely, and in fact, perang beses ko na ninasabi sa mga meetings with the different sectors, pati sa market, na priority sa pag kami ang nagturukaw, talagang sa first year kang pagtukaw, sisiguraduhon na magkaigwana. Although ang aabutan kong budget, si budget pa kang naginibo last year, kang present administration, di ko aram kung yaon yan sa budget mo yan. Natandaan ko, naging discussion yan kang last year. Garo si Councilor Uying Rosales yung nagka-question. Nagaro na revert. Igwa na yung kwarta dati. Igwa na yung kwarta dati sa budget. Pero garo na revert si kwarta. Dahil ginamit sa pagpairaha yata kang ibang segment sa market para ikuha ng irahayon. Dahil na naman nadago si wastewater. Pero ang nakaabot sa kuyang istorya, pirang beses na siyang yaon sa budget. Pero na-revert para sa ibang items. So sa kuya, Ed, sana pag laog ko, yaon pa yun sa budget para mag-ibo na tulos. Pero kung Mayo o na-revert na, definitely next year, sa sunod na budget, ibabali yan. Urgent yan. Bako lang, Ed, nakakaulay ko kaya si mga nagre-relinig baga kang mga drainage. Nakakaulay ko ini-istorya, identified na pati ninda si mga lugar sa Naga na ito bagang ang irarom si mga dinadaluyan kang tubig hain itong grabe ang sebo. Ang sabi nga ninda iba-iba ngayang klase ang sebo, igo ngayang sebong green na nagtatagas de pisilon hadion, igo ngayang sebo na puti nagaro nagpo-float sa tubig. Iyan nga si Masmaray. Ang sa Kuya Ed, sa ipuhan i-strengthen si pag-implement bagakan si mga requirements sa mga negosyo na dapat igosin ng mga grease trappers na dapat na yan nag-aagi duman sa dinadaluyan kang tubig. Yung number one concern sa pag-ikot-ikot ni sa bilog na Naga, talagang si drainage. Nasa hiling ko, ang saro sa mga cost kadakol na talagang clog dahil sa waste na nag-aagi. Kaya sabi ko nga pag kami sinagturukaw, kakaulayan mo gila si mga nagre-redinig para identified na ninda isabi sa muya si mga lugar kung sa ingrabe. Tangarig, taonan ning penalties itong mga negosyo na pukontribute baga sa grabing pag-ati. Bako lang dyan sa market. Pero sa bilog na Naga, grabe talaga. Bako lang dyan sa Naga River, pero si mga drainage nag-iistorya nga ni Sinda na pag nililinigan ninda minsan, didikit na lang na portion kan si mga tubo ang inaagyan ng tubig. Kaya sabi ko, yung yan ang cost. Kung taano grabe na magbaha sa ibang lugar. Dahil mayo nang dinadaluyan. Yes. Daan nila piglilinigan, after a while, iyon na naman. Kaya sabi ko, dapat siguro mas from the source ang pag-implement. Tangarig na ini nangyayari. Okay.
Malaog po ang bagong administrasyon, month of July na, no? First day, nagayo kan July, kamuna ang yaon dyan sa City Hall. Nasa third quarter na po kita kayan kan taon 2025. Ano po ang expectation nindo sa budget kan syudad? At that time, dapat si budget para sa halfway kan Algiunaga intact pa. Actually day ko masisimbag dahil igwang mga reports na pigbibiriding na gabos niya, day ko alam kung totoo yan dahil reports lang. Ang pinaka-problema siguro Edna Saro, si Pansweldo, dahil ang pagkaintindi ko kaya dati sa explanation ko dati, hinapot ko na yan garo last year or 2 years ago. Sa takadakol permanent positions and the ipig-fill upan. Iyan si hapot ko. Ang simbag sa ko, di ko alam kung accurate niyo, pero taga City Hall man ang nagsimbag. Ito kayang savings, halit duman sa the ipig-fill upan na permanent positions, ginagamit sa pagbayad sa mga job orders na kadakol. So, ngunyan, ang ginibo baga in the last 2 months or 3 months, ang bareta ko nga ni Ed, day before nagpuon si kampanya. Nagpuon ba kasi kampanya March 28? March 28, balita ko kang March 27 nag-aigwa pang mass promotions. Day ko aram kung dahil filled up na gabos ngunyan si mga halos gabos na mga permanent positions kung sa ina pigkukua ang pagsweldo sa job order. So ngunyan day ko yan aram. Day ko aram kung ano ang sitwasyon. Siyempre ako hoping for the best. Pero ako tuod man ako sa mayong kwarta. Tuod ako sa mayong kwarta, aram ko na mahahanapan ko yung paagi. Pero siyempre, permi ka nag-hope na sana si panggastos para sa half of the year. Yaon pa. Iyo po. The last time po ikang nakaulay talaga mga early part kan Marso natukarta na ining natungkol sa mass appointment, promotion, duman gani sa promotion dahil kang gayo nagduon duman ta kunbaga may mga na-promote man garo na long overdue na ang promotion asin man ninigo. Pero itong mass appointment kan mga bagong ilaog na mga empleados, to the point na nagsabi ka po nga ni nagaro gusto kang i-paralyze, tanganin paglaog mo mayo ka ng gayong elbow room. Ano po si monitoring mo kayo ni talagang gabos na posisyon filled up na and naglobo pa si numero kan mga job orders diyan sa City Hall? Sa job orders mayo akong ang kagabos kayong sumbong sa kuya in the last 2 months si mga appointments. Basta si last na nahiling kong listahan, garo ang number of City Hall employees almost 4,000 na ngunyan. Buy, kadakol. Almost 4,000 na ang sabi nga ni Frank, garo basta a little less than half kang budget ng city pang sweldo sana. Kung di ko napapasala, garo mga They ko tanda si figures. Pero dakulaon ang pangsweldo sana. Ang pinaka-problema kaya sa grabe si gastos mo kang pangsweldo, ang nade-deprive mo si services. Ang nade-deprive mo si services, dapat ko tama sana. Kaya kadakol ang kaipuhan gibuhon. Itong pag-appoint, di man ako against sa filling up kang mga permanent positions. Dahil para sa kuya, dapat man talaga haloy na yung gidibo. Pero si Manner lang kang pagibo. Si Manner kang pagibo na daingani nag-fill up ng 5 taon. Kung kasuarin patapos na, saka nag-rush ng pag-fill up. Tapos gulpi siya nagre-reklamo sa ibang mga appointments. Ang ibang mga appointments well-deserved. Pero igong mga appointments na gulpi ang reklamo gulpi sinadigis na mas deserving. Iyan ang mga sumbong. Ang day ko pa aram dahil itong pinakahuri si last batch kaya garo nag-take oath kang 27 kang March 27. Ang instructions mayong ma-picture
Yung mga picture doing. So, paano sa araw ko yan? Pero surreptitious baga. Ano ang tinatago? Ano man, pigihiling ta si mga time kang appointments, kasi oras in-appoint, kasi oras naglaog sa city. So, ano man yan, dinodocument. Okay. Pero ang makamundo lang dyan, Ed, na nakaka-create siya ng instability sa laog kang organisasyon. Siyempre, ang gusto mo, di may problema sa pag-appoint, pero sana fair. Okay. Sana fair si pag-appoint. Kaya sa mga tututukan ta, si pag-ayos ka yan, dapat sisiguraduhon ta na ang pag-appoint merit-based. Okay. Ang mga reklamo kaya, haluyon ng job order, haluyon ng casual, tapos ang mga na-appoint lugod, mga baguhan, may na-appoint na outsider. Siyempre, di man yan maririrong, Ed, dahil mag-appoint kang saro, may mga maliligis na iba. Yes, Di kung fair si pag-appoint, talaga mareklamo ang tao. Bago nagkarampanyahan, pero may akong gulping bisita, Ed. Yung mga taga-City Hall. Isa na yan common ang reklamo. Common ang reklamo sa manner of appointment. Nakakamundo lang yan, tasaro yan sa mga tututukan ta. Pero di ba pag day kaya tama si pag-apgaro. May kunyaring proseso pero di tama si pagpili. Talagang magkakaigon disgusto sa laog, naapektuhan ang trabaho. Vice, good morning po, Tabi. Si Radyoman Grace po ini. Opo, good morning po, Tabi. Sundan ko lang, Tabi, Vice, itong na-mention mo na manungod digdi sa mass appointment, mass promotion sa City Hall. Ang mga kaiba-iba mo ba, Tabi, Vice, sa pangangampanya, mga incumbent city officials kanaga, and na-mention mo nga ni Sir Frank, dating budget officer. Ano po sa lado ninda mayunin pagngalas, why sabi ni Sir Frank almost half kan budget kan syudad nadadalaga na lang po sa pasweldo kan mga empleyado. Ano po ini? Dati ng practice ungo niya lang po sa ikaduwang termino ni Mayor Nelson Legacion. Di ko aram kung kasarin siya Grace nagpuon. Di ko aram kung sa inyo nagpuon, pero naghahagad ako ning datos. Ang nahagad kong datos sa HR, meron kang naghali si Mayor John, kaya kung kapot nun yung Grace, kaya day ko tum ang figures. Pero garo ka naghali siya, kung tama ang memory ko, garo 799 ang empleyado. Iyan si pag-recall ko. Garo 799 o 900. Day ko Grace, modeled ang numbers ko. Oo. Pero ngunyan almost 4,000? Ano kayo si pag almost 3,000 plus. Grabe, almost 4,000. Tapos Grace, may limit ang PS, ang budget for personal services. So, si iba, naka-report siya sa other MOOE. So, kaipuhan ayusin, Grace. Kaipuhan ayusin paglaog. Kaipuhan tang ayusin paglaog kasi di man pwede na si bulk kan si gastos gabo sa sweldo. Tamayo na kitang kwarta kayan para sa iba. Vice, madali lang. Na-mention ko kasi baagunan, kaiba-iba mo, mga incumbent city officials kanaga. Alimbawa, sinda po, day po sila ma'am nagngalas. Legislative sinda, Grace. Oho. Grace, legislative sinda ang mga appointments executive yan. Oho. Pero ma'am, yung pag-question, halimbawa, siyempre nagkakulay-ulay man sila mayor, baka over employees, mayo man po. Di ko aram kung pagka-questionin da. Pero dawa sinda, kino-confirm na algin na nangyayari. So very unusual ini, and sabi mo nga ni Tabi, Vice, inan magiging problema mo pag abot kan pag nagtukaw ka na po sa City Hall, kung ano ang mangyayari, Tabi, Vice, kung 4,000 ano ini less 4,000 opo. Almost. So ini ang magiging workforce mo po diyan sa City Hall. Ako, Grace, as much as possible, abot naman na maging cost para may mawarang trabaho, di ba? Pero kaipuhan talang ayusun. Primero, ano ba si kaipuhan?
Kay puhantang i-assess gabos, pero ang pinaka-importante kay Grace, maayos ang proseso na perming fair. Dapat nga ni di pagihiling si affiliations, dapat di pagihiling digdi si pangaran kan tao. Pero ano si pangangaipuhan kang office. Tapos anong klaseng skills ang kaipuhan duman. Masakit sa si pangangaipuhan kang office, skills ang kaipuhan duman. Masakit sa Grace. Masakit siya dahil syempre kabuhayan ka mga tao ang involved. And as much as possible, habutayan pakiaraman. Pero kaipuhan tang isaayos. Opo. Kapag daitas isaayos, nakaka-create siya ng pagka-disgusto. Sa mga yaon man lang sa laog. Kaipuhan ang kaipuhan tang workforce inspired para 'di ba para maayos ang serbisyo, pero kung igwang mga reklamo di yan maayos. Kaya ginibo ko ini sa Office of the Vice President ka naglaog ako. Naayos mi na pero ilalaag mo lang sa tama. Ilalaag mo sa tama, i-review ta si mga opisina na may duplication of functions. Ang reporta, igabang opisina nagduduplicate ang functions, kaya po hantayin ayusun. Kaya po hantang i-assess na dapat ang budget responsive siya sa pangangaipo kan tao. Dahil igawang mga report na may mga opisina ang budget na rakulaon, pero di siya responsive, di siya nagsisimbag sa tunay na pangangaipo kan tao. So kadakol kitang kaipuhan gibuhon, pero Grace, kaya tayan. Ano man nakita sa araw kayo ng mga problema dahil paglaog ko sa Office of the Vice President, igaw man mga similar na sitwasyon na araw kayan. Opo, itong kakulangan ng budget. Vice, na mention mo pa kasubago na may mga na-appoint na baguhan and may mga outsider o tagaluwas. Pag sinabi ng outsider o tagaluwas, ano po anbot sabihin kaniba kung mga taga-naga? Hindi. Hindi man ganun ba kung taga-naga na na-appoint. Pero ang gusto ko sabihin, bakong insider. Mga baguhan. Bakong taga-City Hall. Mga baguhan. Mga baguhan. Di man yan bawal, Grace. Okay. Di man yan bawal. Di man bawal. Kung mayong qualified sa posisyon, pwede man talaga mag-appoint ng bakong taga-laog, taga-City Hall. Pero kaipuhan talang i-assess. Kaipuhan talang gabo si assess ang pinaka-problema tangani habutan na may disgusto sa laog. Habutang mamatikan tao na unfair na maray si proseso dahil maapektuhan kayo ang serbisyo ninda. So talagang kaipuhan pang i-review. Opo. Vice, may nabasa akong post mo 3 days ago, ini pong sabi mo duman, setting the record straight and addressing fake news that Naga never became a first-class city under Jesse Robredo's term. Naga rose from its third-class status to becoming a first-class city in 1990 during Jesse's first term as mayor. Anapot ko po tabi, Vice, isay po ang nagpalakop kan fake news na inigidi po sa Naga? Naka-receive kaya ako, Grace, ng mga transcript kang sarong hari sa sarong radyo. Naka-receive ako ng transcript kang pigsabi na sinasabi na di man daan nag-first class ang Naga kang time ni Jess. Never daan nag-first class ang Naga kang time ni Jess. Tapos may kina-credit na hindi lang ngayon sa administration na ni nag-first class. Ako, bako man yan dapat kompetensya, Grace, pero di man mag-fake news. Sa kuya, di man mag-fake news na talaga i-call out na yan. Ako, di man ako, Grace, nakikiaram sa dawa pagparatirahon ako, di man ako nakikiaram. Pero iniyo baga, madali man ma-verify. Madali man ma-verify. Iniyo gabos na records nagpapahiling na 1990. Paglaog ni Just ka 1988, third class ang Naga. Ang 1990, naging first class ang Naga. Ang tanda ko lang, Grace, later on, di ko alam kung time pa ni Jess o time ni Mayor Bongat, nagkaigwang reclassification ang DOF, ang Department of Finance. Nilang kawan si requirements sa, year 2000 something. Di ko nga ni aram kung last years ni Jess o early years ni Mayor John. Nagkaigong reclassification ang DOF, di man nagbaba ang income ka Naga, kaya siya naging second class.
At siyempre over the years, ang income kang syudad, pasakat man yan yung pasakat. Over the years, din na regain tagiraray. Pero sa iling ko, Grace, okay man na nagpo-promote ka para sa sarong tao, pero di na mag-fake news. Okay ba sabihin mo ang taong ini magayon, ay matibay. Pero di na sabihin na ini lang ang matibay, may ng ibang matibay. Dahil fake news na yan. Kaya sa kuya, kaipuhan ko siyang i-correct. Actually, public knowledge, Radyo Man Ed, kung ano sinaging liderato ni former Mayor Jesse Robredo dito sa Naga. Pero tabi, Vice, ano po, nagtutubod ka mo ni Guanin politikong nasa likod kan fake news na yan? Hindi ko Grace Aram. Hindi ko Grace Aram, pero bako man ining first time eh. Bako man first time na may sinabing sala. Pero agum ko na ni. Kaya kaipuhan ko siyang i-correct. Ako sa kuya nga ko, ako lang, kaya ako nag-iintindi. Ako, may chance pa akong i-prove na sala. Pero si Agum ko, may na siyang chance, may na siya digdigi. Ako ang ma-correct para sa iya. Kaya sa kuya, kadakol naman Grace sa kuyang sinabi. Kadakol na sa kumpig para sa Rabi. Pero pinapalampas ko. Tayaon pa man ako. Pero ang para sa kuya, igo akong panahon para ipahiling na sala ang sinasabi niya. Pero pag sinabi na tungkol sa Agum ko, mayo na siya eh. Kaya kaipuhan kong ayuson dahil sala ang sinasabi. Okay. Antas po kita, Tabi, Madam VP, mag-commercial. Balikan ko lang itong tungkol sa number of employees dyan sa City Hall. Ano po talaga an ideal number nin mga empleyados dyan sa City Hall, including the job orders? Maayo ako edning idea. In fact, hinahapot ko si mga officials kung nagkaigwa na bang attempt o nagkaigwa ba na may apod kaya bagan nga right sizing. Yes. Ang right sizing di man kayo pigihiling ang mga pangalan kang empleyado, pero garo piga-assess ano ang mandate kang opisina, ano ang responsibilities. Ano ang kaipuhan? Pero dapat ang empleyado. So ang sabi ninda, ikadakol ng plano pero di nadadagos. So baka kaipuhan seryosohon na outsider dapat siguro. Outsider si mag-assess. Tapos si mga department heads na magtabang. Mag-assess na pira ba talaga. Taigong mga opisina Ed na nagsasabi na pigpaparatambakan akong empleyado di naman garo-garo baga sobra na. Mayo manlugod na papakinabangan na enough. So kaipuhan, pero dapat kaya Ed kabali talaga ang department head sa pagdesisyon. Iyo po. Dahil siyempre siya ang nakakailing. Kang vice president ako Ed, paglaog ko pa lang. Siyempre naglaog ako, elected official ako. Di kadakol ang nagtarabang sa kampanya na nag-aasa din na matabangan. Pero ako, Ed, nag-hands off ako. From day one, nag-hands off ako. Nag-form ako ng hiring and promotions board. Naday ako kabali. In fact, dawa sa appointments, day ako kabali. Day ako nagpipirma ng appointment. Para mayong political, mayong political consideration paglaog. Pero ang sa kuya lang na hinagad duman sa hiring and promotions board. Nagpili talaga ako. Nagpili ako ng mga unbiased, na political, na matibay. Ang ko lang, na i-professionalize ta ang opisina. Iyo po. I-professionalize ta, ang piliunin do si mga deserving. Pero si pigibon nin the Ed, dakulaon ang say kang department head. Kung sisay ang i-appoint. Siyempre under yan sa iya eh. Si Malaog under sa iya. So dakula ang pag-decide niya na digdiyo sa mga appointed, digdiyo sa mga pagpipilian. Sisay ang sahiling niya na can work best with the organization. So sa Muya Ed, ang nagpipirma kang appointment si Chief of Staff ko, si Boyet B, si Yusek Boyet. Ang pagsasabi niya Ed na ang permanentang piga-appoint si number 1. Kung sisay si number 1 duman sa deliberations ninda, iyan piga-appoint ninda. Pero every deliberations, kung ano ang vacant position, nagtutok ko ang department head na involved. So may say talaga siya. Kasi siya ang may, lalo na kung tagalaog, siya si makaka-assess kung nagtatrabaho talaga ni. Kung maaasahan talaga ni. Kung capable talaga ni sa trabaho na itatao sa iya. So ako Ed, kaipuhan kong linigon iyan proseso pero will take a while. Kadakol kaya kitang iya-undo. Pero ang sa kuya lang na matutuga,
napag ako ang nagtukaw, magiging merit-based gabus. Mayong mga harani bigdiyo kaya inappoint o iyo sina. Ang mga sumbong kaya igwang few na mga ano diyan, mga powerful na pagtao niya perming ma-appoint dawa baguhan pa sana. Hahaliun ta yan. Nagkaka-create yan ng pagkadisgusto sa rank. Yes. Opo. So dapat aram-aram mo dawa di ka makua. Pero aram mo na fair ang proseso, maiintindihan mo. Pero kung di ka nakua dahil di naging fair ang proseso, diyan nagpupunang raot buot. Okay, may sarap po nga ng reaction digdi from one of our viewers, listeners, tabi, Madam BP. Gusto kang informaran na may na-deprived na employee na nag-OIC na nga dyan since 2024 sa CityVet office. Pero recently, nagbugtak na nin permanent head dyan kan CityVet na bako po itong nag-OIC nga ni. Garo outsider po pati si Pig bugtak dyan. Outsider yan. Opo. Nasabi na yan sa Kuya Ed. Nasabi, in fact, hali na ako sa CityVet office, Ed. Inipang OIC niya on duman. Hali ako sa CityVet, kasaro yan sa mga tututukan tang opisina. At ano yan, underfunded na maray, kulang ang support sa INDA. Pero among top 5 na problema all over the city, ining stray dogs. Yes. Grabe ang problema ta. Gabos na barangay, mayong exception. Gabos na barangay ang problema, stray dogs. Ito baga mga ati ninda na nagkayat sa mga tinampo. Common ining reklamo kang gabo. So kaipuhan tang ayuson ang CityVet office. Kasi kakayan ang number 1 na ma-implement. Nangalas lang ako na ito pala ng OIC na point. Iyo po. Ining tungkol sa mga stray dogs, tabi, Madam VP, several times minang piga suggest, adigdi sa NX, pag may na-interview kaming head kang CityVet, during the time pa ni Dr. Junius Elad, kasi naging OIC kasalidan niya, na dapat nga niya ako, very limited man ang number of personnel kan CityVet office, kay puhan niya akong i-involve digdi ang mga barangays. Gabos na barangay kang naga. Mag-training nin mga tao na pwedeng maging katuwang ninda, within na barangay itself, pwedeng magkaigwa nin implementasyon kan pagdakop kan mga stray dogs na yan. Kundi, until now, day po na day nangyari, mala, tasagod sa ngunyan, gabos na barangay sa naga, kung maglakaw ka lang sa sarong zona, kadakol ka lang mahiling dyan ng mga layas na ayam. Good became problema man, Ed, ang office mismo. Malibawa, pag bisita ko dati, sabi ko sa INDA, si mga reklamo sa barangay. So, halimbawa, iba-iba din ang reklamo sa barangay. Halimbawa, may barangay na nagsasabi na nagpaparahagad na kaming assistance, na willing man sila mag-assist pagdakop kad si mga stray dogs, pero di ngayon napapagbigyan, or mayo na daangayang lugar sa City Pound na napaglalaganan, so di na nagdadakop. Pag duman ko sa CityVet office, pig-confirm man yung Ed na gulpi si problema kong opisina. Halimbawa, at the time na nagduman ako, March yata ito, early March, o late February. At the time na nagduman ako, raot ang gabusin na sasakyan. Raot ang gabusin na sasakyan, tapos may mga times na pano na ang City Pound. At ano talaga, tapos pag duman ko nga ni Ed, may ido na may hilang, may mga ido na may hilang, nayaon na mismo sa opisina kan si CityVet. Dahil masinlang lugar. Gano'n baga may lugar na kung may mate ang ido, may laganan ka. Pero yaon mismo sa opisina. Sa pighapot ko, takot na yaon, digdi. Kasi ang sabi nila, si request po kayang funding para magkaigo sana kaming lugar na dumansin da i-house. Da ima na grant. So kadakol ang kaipuhan ayusun. Tapos nag-neuter sinda. Pero may sinasabi sinda na dapat sana may spaying din. May castration, nagka-castrate pa lang sinda pero kulang din ang pondo. Pero mayroong pondo for spaying. Kaipuhan i-revisit ang budget para magampanan ninda ng husay ang trabaho kang opisina.
Kang huriming ikapong makaulay na ihapot ko sa imo kung tapik tutukar ta kaidto itong tungkol nga ni sa mas appointment kung baga kabali sa mga pigo-consider nindo pag naglaog na po kamo and pag-request sa mga at least sa mga department heads na mag-submit nin courtesy resignation para may elbow room kamo na pagkarayon. Sabi po nga nindo, kaipuan ayuson talaga dyan sa laog ka na City Hall. Kundi during the time, sabi mo po, kabali yan sa mga papaadalan mo. Ano po, may ano na kamo? May desisyon na kamo kaya? Pig-aadalan yan. Pero habo ko mag-rush sa mga desisyon. Ang yan, kadakol pa nagpapadara sa tuya ding mga reklamo. Sa tuya, paghihiling ta yan. Siyempre, paghihiling ta sa mga department heads na nakatukaw. Gusto man dyan, ang kadaklan man sa department heads, matitibay saka mga, they man sila political, nagtatrabaho sana. Di man yan magkakaarapektuhan. Pero definitely, Ed, dakula ang boses ninda. Dakula ang boses ninda sa pag-decide, pero talagang empleyado kaipuhan, sisay na mga empleyado ang dapat yaon sa inda. Sa hiling ko, ang pinakamaray para sa kuya, kung ako ang magtuko, Ed, ayusin ang proseso. Haliun itong mga paralakasan. Dapat nga ni may nakikiulay sa kuya para siya ma-appoint o para siya ma-promote. Haliun tayan mga pakiulay. Very subjective. Gigibuhan taning proseso, nagabos may pagkakataon. Itong mga nagtatrabahong tultul, si mga haraluyo na, yun dapat ang pagtataonan ng priority. Over si mga baguhan na pareho lang ang capacity. Kadakol kaya dyan, Ed, haraluyo ng job order, haraluyo ng casual. Di pa nagkaka-promote. Iyan ang mga dapat ang tutukan. Pero ngunyan, ang picture ko kaya, Ed, labot-labot pa. May akong picture na buo. Siyempre, natatao lang sa akong information. So, mas mahihiling tayan after the election. Okay. In fact, Radyoman Ed, basang ko lang ni sarong text kan, sarong taga City Hall, abo niya magpa-mention kan pangaran, pero sabi niya, tabi, Vice, bistado ko po ini, taga City Hall Mananggad, digdi po sa City Hall demoralized, dahil gulpi na po na-appoint, na-apakan si mga ibang empleyado sa bawat opisina. Dahil na po nasusunod si dapat na proseso pag eligible, pwede na pong gibuhan paagi na makakunin item, alimbawa grade 7 to 10, mga posisyon na machine operator na mayuman nganing machine sa opisina na sambit. Bookbinder, salary grade 10, mayuman po nagbo-bookbinder. Basta tao po ninda, pwede may paraan paggibo paghabo, may dahilan. Hali po ni Tabi Vice, sarupong empleyado kan City Hall. Kadakol kayan, Grace. Kadakol kaya na maray. Demoralized talaga. Kadakol kay iba-ibang department. Similar ang mga reklamo. Kaya sa kuya, a-actionan tayan. Pero mali pa ako sa posisyon para actionan yan. Pero pinag-aadalan ta. Pero ang sa kuya lang, ang permi ko sa indang sinasabi, ang assurance ko sa indo, na magiging fair kita sa gabos. Dapat nakikiulay. Hahaliun tayan mga pakiulay. Kung aki kang, ang terminindang pigsasabi na kung aki ka kang politiko o politiko ka, garo sure ka. Pero kung mayo kang koneksyon, daw nagtatrabaho ka ning husay o haluyong ka na dyan, pero delikado ka, dahil ka masakat. Igo pa nga nagsabi, pag identified sa kuya, mayong pag-asa, hahaliun tayan, magigibuhon ta, talaga merit-based ang sistema, para nga demoralize ang workforce. So pag demoralize ang workforce, data man yan mapapatrabahong tultul. Dahil kadakol siya ng mga reklamo, kang unfairness kang sitwasyon. Bako man yan pang sabiri, pero ito mga unfairness na nagtrabaho ka ning husay, haloy ka nagtiyaga, tapos iba na less ang qualifications sa imo ang ma-appoint. Siyempre nakaka-demoralize. Alat ka, Vice, may na-mention ka na pag-identified na suportador mo, may mga reklamo opo. So ano po talaga, malinaw po na talagang bako magayon
Ang relasyon ba? Ano apod kayan? Grace, ako kaya perming pag may nagsusumbong, syempre, with a grain of salt, di ba? Kay puhan dangugun mo si other side. Pero pag may nagsusumbong na, sabihan po kaya ako na Robredo ka kaya ka ma-appoint. Kaya sabi ko nga ni, ano man talaga nagmamatter kung para kakisay o identified kakisay, dapat ba Subot sabihin po, ang nakatukaw... Dapat nagmamatter kung... madali lang, Vice. But sabihin na nakatukaw dyan na nagakandidatong, si Mayor, actually, kakandidatong congressman, bako ika, ang mayor niya? Hindi man, Grace. Ang gusto ko lang sabihin, syempre si mga nagsusumbong kay Puhan Tamandangugun, si side kang pagsusumbong. Kabo ko man na maging rush sa arog kayan. Pero sinasabi ko lang, kung totoo ang sumbong, dapat ay arog kayan. Okay. One last question, antes po kan sa tuyang commercial. After kang commercial, mabalik po kita, Madam VP. Tutukar ta po ini kang last interview sa mo, may disgusto ka ki Mayor Nelson Legacion, inhulit ta apisar na nag-ulay ka mo ka ito. I don't know kung month of March na to or month of February pa ka mo nag-ulay. Opo. Tungkol sa issue ngayon. Pero nagpadagos. Mala, sabi mo ka sa bago, March 27, si last mass oath-taking and bawal si picture. Oo. Pon po kayo itong ulay ni Lunghuri, dahil na ka mo nag-ulay utro? Dahil na, Ed. Dahil na kami nag-ulay. Pero sa Kuya Ed, sa Kuya Bako ning di ko siya pigihiling na political issue. Ang para sa kuya, kung ako kaya ang matuko, Ed, pag demoralize ang empleyado, ako man lang ang madidipisilan. Diba? Ako ang madidipisilan. Kaya, yung man yan ang kinakamundo ko, na saro yan sa mga tututukan ta na si merit-based na hiring and promotion sana ipapatupad, tapos gano'n may pahuri palugod na araw kanina, masakit i-undo. Masakit i-undo dahil syempre pag permanent position, maagi ka pa duman sa kaipuhan mong kasuhan para, di ba? Garo tedious pa ang process. Pero sa Kuya Ed, sinabi ko ini sa mga pag-iriba ko, na di ko ita-take lightly si mga sumbong tungkol sa korupsyon. Okay. Si mga sumbong sa korupsyon, di ko yan ita-take lightly. And then sa Kuya, kung may mga kaipuhan dyan kakasuhan, para lang ang message na di temper to tolerate. Okay. Saka di pwede sa laog kang city, walang arog ka yan. Kadako kaya Ed, mga sumbong na, kadako lang nagdinegosyo sa laog, tapos ang negosyo pati conflict of interest. Sa Kuya, bawal yan. Dapat mag-one strike kita tungkol dyan, sarap pa yan sa nakaka-demoralize. Okay. Di pwede yan. Kaya sa hiling ko, pag di kaya magsunod, bakpas baray, magali na lang lugod. Correct. Pero kung yaon dyan, nagulping ka sa alam, di pwedeng papabayaan pa. Di pwedeng papabayaan pa. Ano ang mensahe ka yan sa ibang empleyado? Di yan pwede. Okay. So kaipuhan, sana, dahil ako mag-abot sa point na may kaipuhan pangkarasuhan. Sana magkusa na lang. Pero kung di makusa, kaipuhan tang gibuhon yan. Para ang mensahe ta, di yan acceptable. Okay.